Magandang araw po sa ating lahat. It's me again, Ferds TV. Nagbabalik para sa isa na namang video dito sa aking munting channel. Ang Ilocandia ang isa sa mga lugar sa Pilipinas kung saan matatagpuan ang mga nagkagandahang mga talon or waterfalls. Halos mga talon na nga ang nilalaman ng mga vlogs ng mga Ilocano vloggers sa ngayon. Maganda kasi ang mga talon dito sa Ilocos ngayon dahil malakas pa ang tubig. Ang tampok na talon o waterfall sa vlog natin ngayon ay ang Pinsal Falls. Ang Pinsal Falls ay matatagpuan sa Barangay Babalasiwan, Bayan ng Santa Maria dito sa Ilocos Sur. Ito ay nasa borderline ng Abra at Ilocos Sur. Ang Pinsal Falls ay kilala rin sa tawag na Twin Falls dahil dalawa ang dinaraanan ng tubig pababa. Ito rin ang kinikilala bilang largest waterfalls sa buong probinsya ng Ilocos Sur. Kung taas naman ang pag-uusapan, mayroong 85 talampakan ang taas nito mula sa baba. Sa taas na bahagi ng waterfalls ay mayroong matatagpuan na parang malaking swimming pool. Sinasabi sa alamat na ito raw ay footprint ng higanteng si Angalo kasi dumaan siya dito noong hinahanap niya ang kanyang mahal na si Aran. Mula sa pamilihang bayan ng Santa Maria ay kailangan mong magbiyahe ng humigit kumulang 30 minuto depende sa bilis ng sasakyan para makapunta sa Barangay Babalasiwan kung nasaan ang Pinsal Falls. Bago ka makapunta doon sa mismong site ng Pinsal Falls ay meron kang madaraanan na tent ng mga barangay officials. Doon ay kailangan mong magrehistro at magbayad ng registration fee na very minimal lang naman. Kung transportasyon ang pag-uusapan, ang the best na advice sa lahat ng magtutungo sa Pinsal Falls ay mas maganda kung meron kayong sariling sasakyan para meron din kayong masakyan pabalik. Halos lahat kasi ng mga nagpupunta sa Pinsal Falls ay mayroong mga pribadong sasakyan. Karamihan ay mga naka-single motors. Kung mag-aarkila ka kasi ng tricycle sa bayan ay baka mapagastos ka lang ng medyo malaki dahil kailangan mo siyang paghintayin para meron kang masakyan pabalik ng bayan. Kung ang balak mo ay magtagal sa mismong site ng Pinsal Falls, ay mas mabuting magbaon ka ng sarili mong pagkain. Wala kasing nagtitinda ng pagkain sa lugar. Kung meron man, ay mga street foods at chichirya lang ang kanilang tinitinda. Dalawa ang paraan para makapunta sa mismong falls. Una, kailangan mong magrenta ng floating cottage. Dahil 3 lang kaming magkakasama nung nagpunta kami ay nagbayad kami ng 500 pesos as minimum fee. Nakadepende kasi ang bayad sa dami ng sasakay sa floating cottage. Ang pangalawang paraan para makapunta ng falls ay paglalakad sa gilid ng bundok. Mayroon namang nakadesignate na daanan patungo sa taas ng waterfalls. Pero kailangan ng iba yung pag-iingat kasi ayon sa mga nakapunta na doon, sa taas ay madulas daw ang mga batong madadaanan. Kaya kami, ang pinili namin ay mag-rent na lang ng floating cottage para mas relax at ma-enjoy mo ang scenery nang hindi napapagod. Sa loob ng floating cottage ay may sarili itong mahabang upuan sa magkabilang gilid at sa gitna naman ay isang mahaba ding lamesa. Pwede kayong kumain ng tanghalian o merienda habang nasa loob ng floating cottage o di kaya'y habang nasa ibabaw ng tubig. Pinapahintulutan din naman ang paglalangoy. Ayon sa aming mga nakitang naglalangoy ay parang hindi naman malalim ang tubig. Liban na lang siguro doon sa lugar mismo kung saan bumabagsak ang tubig mula sa taas. Ang aming pagbisita sa Pinsal Falls ay para makita ng personal ang kagandahan ng lugar
at hindi kami nadismaya at hindi kami nagkamali dahil talaga namang napakaganda ng lugar. Malinis ang tubig at marespeto ang mga taong nakadesignate para i-entertain ang mga turista. Kung i-rate ko ang lugar sa scale na 1 to 10, ay 10 ang ilalagay ko dahil talagang maganda ang lugar at ito'y sure na aking babalikan.